Yung ganito kasarap at kamahal na baked shrimp, napakadali lang palang gawin mga kaimbento. Tara at ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Super dali lang talaga. Umpisahan na natin. Meron tayo ditong hipon, large size yan mga kaimbento. And then ginupit ko lang yung kanyang sungay, yung kanyang nguso, yung kanyang paa. Kailangan tatanggalin din natin lahat yan para maging malinis tingnan. And then yung kanyang likod is gugupitin din natin. Tapos hihiwain natin yung kanyang laman. Tatanggalin natin yung kanyang bituka. At ibubuka natin ang kanyang likod. O diba? Ayan yung bituka niya, ang laki. Kasi large yung ating shrimp. O diba? Ang ganda ng laman, puting-puti. And meron tayo ditong 2 tablespoon ng coriander leaves. Bali, minins ko na siya mga kaimbento. At meron din tayong 4 cloves ng garlic. Natutuwa ako dito sa pag-mince ng garlic. O diba? Pinadali niya yung paghihiwa ko ng garlic. Isang piga lang is mince na siya, o diba? And then meron tayo ditong 180 grams ng cream cheese. And then yung ating butter, 50 grams. Nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon black pepper, 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng paprika powder, and ang ating cayenne powder is 1/2 teaspoon lang. And then, i-mix natin ng maayos para maging isa ang lasa niya mga kaimbento. Kailangan mix na mix yan. And then, ito ang ating mga hipon. Ayan, sinalansan ko na siya ng maayos. O, diva? Ang ganda ng pagkakasalansan ko dyan. And then, dito naman sa ating baso, maglagay tayo ng piping bag. And then, ilagay natin yung ating cheese mixture. O, diva? May pa cheese mixture pa ang lola nyo. And then, i-push natin yan at gupitin natin yung plastic bago natin ilagay dito sa ating mga shrimp. O, diba? Ang cute. Isa-isahin natin yan mga kaimbento. Then, i-spread natin yan bawat isa sa ating mga hipon. Kailangan lahat malagyan natin. Kaya naman, spread natin mula ulo hanggang buntot. O, diba? And then, nilagyan ko rin siya ng keso. Kahit anong cheese is pwede naman. Yan lang kasi ang keso na meron ako dito sa bahay, yung burger cheese. Hinati-hati ko lang siya and then nilagay ko isa-isa dyan sa ating hipon. And then yan, nag-preheat na tayo ng oven sa 180 degrees Celsius. And i-bake natin siya ng 30 minutes. After ng 10 minutes, ayan na siya. O diva, ang ganda-ganda at ang bango-bango mga kaimbento. Amoy special talaga, amoy mamahalin. And then after ng 20 minutes naman, ayan na siya. At luto na rin pati ang hipon mula loob hanggang labas. Pero kulang pa yan, kailangan 30 minutes eksakto. And then yan, 30 minutes later, ayan na siya. O diba? Ang sarap, mukhang sosyal, mukhang mamahalin. Pero magkano lang yung nagastos ko dyan, o diva? Kasi naka-promo yung hipo na yan nung aming binili. Naghati-hati kami, kaya naman nakamura kami sa hipon. And then ito na ang lola nyo, tiki man time. Diba? Super yummy niya mga kaimbento. Alam nyo, nagbe-voice over ako dito, pabulong. Buti na lang meron akong microphone kasi nga naman natutulog si Habi, o diva. And then yan, super yummy niya talaga, mukhang mamahalin. Talagang hindi nyo pagsisisihan pag ito'y inyong ginaya, o diva. Try nyo mga kaimbento. Kasi ngayon, ganyan na yung ginagawa ko para makatipid at gusto namin kumain ang gusto naming pagkain. Lulutuin ko na lang siya para naman na hindi kami gumastos ng malaki at hindi na rin kami lalabas. Sa bahay pa lang isulit na. Please follow, like, and share.